Heart to Heart with Mama Colleen. Ang programang may puso, kuwento ng pagkabigo, pagbangon o inspirasyon. Dito lamang yan mapapakinggan sa 91.5. 91.5 Win Radio! Ngayong tanghaling ito, meron pong gustong humingi ng payo. Kasi hindi ko na po kayak yung partner ko po na may malaki daw pong kasalanan sa kanya. May nangyari sa kanila at gustong mangyari ng partner daw, may maghiwalay na raw po sila. Oh, no. Ating alamin ano nga ba ang punot dulo ng problema? Ito na po, makakausap na po natin siya, mga ka-winner. Itago po natin siya sa pangalang Miss Maganda. Or Mrs. Maganda. So, hello? Teka lang po. Wait lang. Hello? Good afternoon. Good afternoon po, Mama Colleen. Hi, Mrs. Maganda. Hello po. Good afternoon. Kumain ka na ba, Mrs. Maganda? Katatapos lang po. Sana Kayo all. po, Sana all. Sana all po talaga. Anong ulam mo? Isda lang po. Hoy, mahal ang isda ngayon. Huwag mong inila lang yan. Anong isda? Ano po, Gigi. Sabi ko na eh. Alam mo yung tinatanong ko pa lang, alam ko na yung sagot mo, Gigi. Opo. Ano bang favorite mo? Gigi, tilapia, bangus? Lahat po. Lahat. Ako ayoko. Opo. Ako naman ayoko bangus. Oh, no. Bakit po? Hindi ako matyaga magtinik. Hindi ako alapusa. Oo, parang feeling ko pag kumakain ako ng bangus, parang feeling ko laging may tinik sa lalamunan ko. Ganong level. Ikaw ba? Magaling ka ba? Ano po, pinapaboneless po ng mama ko. Oh, sana Opo, all. Sana all pinapa-boneless. Opo. Oo. Paano yun? Di ba yung minsan yung loob nun talaga ang dami-daming tinik? May ganun ba? Opo, tinatanggal po talaga nila yung tinik. Oh, sana all matyaga. Para po kain ka ng kain. Para ma-enjoy mo naman. Anyway, Opo. Mrs. Maganda, ilang taon ka na if you don't mind? Ano po, 31. 31, may asawa, kasal, live-in. Hindi ko po masabi kung may asawa pa ako. Pero live-in po, ano po, ganun. Okay, hindi kayo kinasal. Hindi po. So live-in kayo, B, kasi hindi kayo kinasal. Pero Opo. ilang taon na kayo nagsasama? Nung ano lang po kami nagsama, nung 2018 po. 2018, so matotal, 19, 20, 21, 22, 23, 6 na taon, tama? Opo, anak pa lang po. Ilan ang anak nyo? 2 pa lang po, isang lalaki, isang babae. Bunso po ang babae. Ilang taon? Kota ka na pala, ha? Ano pa lang po yun, Mama Colleen, 2 months pa lang po, 2 months pa lang po nung linggo. Oo, yung panganay? Ano na po yung panganay ko ay 5 years old po. 5 years old. Maganda yung gap nila, ha? Oo. Anyway, Mare. Ayan, may chinat ka sa akin na find out mo na may babae yung live-in partner mo, correct? Yes po, meron. Ulit, ano po? Meron pong babae. Okay. Pwede bang tanungin, paano mo nalaman na merong babae ang partner mo? Sa ano po, sa Viber. Magaling, Viber. Okay, pero kailan to nagsimula? Kailan mo nalaman? Nung nalaman ko lang po, nung February 25, pero... Alam ang date, ha? Doon ko po kasi siya nahuli, halos wala pa po akong tulog ngayon eh. Anong oras mo nahuli? Ano na po, 11. Kasi dumating po siya, Mama Colleen, 11. Lasing na lasing. Eh di kada magsi-CR po kasi siya, lagi niyang dala-dala yung cellphone niya. Kahit saan siya pumunta, laging dala. Eh di ganun po, parang nakahiga na po kasi kami ng baby ko. Parang naano ako siya, nandun siya sa kwarto.
na lagi siyang parang laging may ka-chat, ganon. Yung po, parang nagtulog-tulugan lang ako. Hindi siya yung parang nanonood lang ng mga Facebook Reels. Kasi yun yung usual na gawain ng mga mister natin kung hindi nag-ML, nagpe-Facebook Reels, nagti-TikTok Reels. Ang nakita mong nakabukas, may ka-chat siya. Pagbukas ko po nung cellphone, may ka-chat siya. Lasing na lasing po kasi siya eh. Hindi, pero nung time na sabi mo nagtulog-tulugan ka, nasilip mo na, ay teka, parang iba na yung ginagawa niya, parang may ka-chat na siya, parang ganun ba? Opo, kasi po nung kinatok ko siya, parang bigla niyang inano yung cellphone niya. Tinago. Di marunong. Tapos yung mamaya-maya, pumasok ulit ako, hindi ko nilak yung pinto. Ayun, nahuli ko po siya. Na naka-open na may ka-chat nga siya. Tsaka parang unusual din siya kasi parang late night, may ka-chat, parang kakaiba yun for you, tama ba? Opo. First time ito? Hindi po, may history na po talaga kami noong 2019. Okay, fast forward muna tayo. Okay po. Balikan muna natin yung mga panahon na kinikilig ka pa sa kanya. Diba, kinikilig ka pa rin eh. Alam mo yung kilig mo, ramdam na ramdam ko. Opo, totoo po. Mahal ko pa rin po siya. Sa kinikilig pa rin po ako sa pag nakikita ko siya. Pero ngayon nga po, di na kami nag-uusap, di man ako nagpapansinan. Okay, bago tayo mapunta dyan, paano ba kayo nagkakilala nitong live-in partner mo? Kasi po, uso pa po kasi dati yung clan. Clan, yung mga group clan, mga mamakulin clan, ganyan. Mamakulin. Sa akin pala nagkakilala, charot. Okay, so nag-join ka sa clan. Opo, nag-join ako. Mm-hmm. Tapos, nagpakilala po siya, ganyan-ganyan. Nagpakilala din ako. Tapos, ang sabi niya, left na po daw kami. Dun sa clan. Kasi nagkakilala na kayo. Opo. Tapos, yun po, nag-meet po kami, ganon. Tapos? Hanggang sa, ayoko pa nga po kasing totohanin kasi magagalit po yung mama ko. Kasi stricto yun, napakasungit. Ng nanay mo, okay. And then? Opo. Tapos po yung mga parang na ako sa kanya, na-in love, kasi parating ko sa kanya, na-in love na sa akin. Sabi ko, sige na, totohanin na nga natin. Gano'ng katagal yung setup nyo na parang ligawan? Mga 1 buwan lang po. Sabagay, matagal na rin. Oo. Kumbaga matagal rin naman kayo magka-chat bago naman kayo nagkita So, naging kayo, umuo ka na, kasi nga, ramdam mo na in love siya sa'yo. Kailan mo siya pinakilala sa strikta mong mama? Paglipas po ng nung 18 birthday ko. Kaya naman pala strikta, 17 ka pa lang pala nun. Opo. Okay, so after ng 18th birthday mo, kasi legally 18 ka na, pinakilala mo na, no? Opo, pinakilala ko na. Anong reaction ng magulang mo? Pinagsabihan po yung lalaki na pag-graduate daw po muna ako ng college bago daw po mabuntis, ganon. Tapos umiiyak po yung mga magulang ko kasi nagka-boyfriend ako. Ganon. Boyfriend pa lang naman, hindi naman asawa. Pero in fairness sa magulang mo, talagang yung payo nila realistic. Oo. Kasi ngayon mga kabataan, hindi na natin makokontrol yan Lalo na sa influence, peer pressure. So, nag-realidad yung magulang mo, wala mo ng buntisan ganyan dapat. Diretso na. Hindi yung parang bubulahin pa natin yung magulang natin na study first pero may ginagawa kayo. Ilang taon ba gap ninyo? Hindi, magkasing edad lang po kami. Magti-32 na po kasi siya ngayong April. So pareho lang kayo ng edad. Pareho kayo nag-aaral. Okay. So anyway, umiyak si parents. Natatakot na baka mabuntis ka kaagad. Pero, kailan kayo nagkabuntisan? Buntis muna o live-in muna? Kasi dapat po, Mama Kulin, ikakasal na kami ng 2019. Yung uso po kasi sa kanila yung mga mamanhikan. Yung 2018 po, namanhikan kami. Bigla po akong nabuntis yung 2019, kaya hindi kami nakapagpakasal. Pero ilang taon ka nito nun? Nung 2017 po? Hindi, mga 25 po. Nakagraduate ka naman. Opo, nakagraduate po ako. Siya din. Opo, parehas po kami nakagraduate. Masunuri naman pala. So, parang ang plano ninyo, 2019, magpakasal na. Pero na-excite kasi kayo.
Opo, Boom, na-excite. boom, may nabuo, ganon. Opo, may nabuo kasi po agad eh. Kaya ang sabi po ng mga magulang ko, hindi na lang daw po muna yung panganganak ko bago na po daw magpakasal. Okay. Tapos, bakit umabot na ng 2024, nanganak ka na sa panganay, ba't hindi pa rin natuloy yung kasal? Na ano po, pinag-iipunan pa po kasi niya. 5 taon na. Gusto po daw niya na na sariling gastos niya. Bakit pwede naman maging simple ang kasal Ewan ko po sa kanya kasi ang trabaho lang po niya kasi pandemic po kasi noon construction lang. Oo. So, gusto niya na magarbong wedding ba? Kaya parang ganun katagal para mag-ipon? Ewan ko po. Kasi dati po kasi ang sahod lang niya sa construction, 400 lang. Nagpapagatas pa po kami. Mahal po kasi yung gatas ng anak kong panganay. Oo naman. Bawal po kasi sa kanya yung mga sorry po sa sa mga bear brand. Oo. Huwag ka na magbagintang brand. Kasi po siya premature. Basta mapili sa gatas. Opo. Oo. So anyway, makalipas ang 2019, 6 na taon, never mong naungkat sa kanya na magpakasal? Or Opo. ano na ba? Never na? Nag-aantay ka na lang? Nag-aantay po ako dun sa sinasabi niya kasi sabi niya po kasi sa akin magpapakasal daw kami. Sabi ko, sige. Tapos pinaulit-ulit ko po sa kanya, hindi na niya na inulit. Okay. So, hindi, nakulitan ba siya sa'yo? Parang wag kang makulit. May ganun ba? Wala naman. Wala naman po. Okay. Nabanggit mo, 2019, nahuli mo siyang may kachat. Buntis ka nito, tama? Yes. Opo, Mama Colleen. Buntis po ako kay Aiden. Ano yung nahuli mo na kachat niya? Kalandian ba ito o wala naman? Kalandian po. Uy! And then, kinompronta mo? Nahuli ko din po siya. Tapos sabi ko, ba't ka ba ganyan? Ba't parang niloloko mo ko? Tapos yung magpapadala po ako sa kanya ng mga pagkain, ipapakain niya dun sa babae niya. Para hindi po daw magutom. Sana nilagyan mo ng ipis. Joke! Sorry sa mga kumakain. So anyway, nahuli mo, may mga pagkakataon na pinaghirapan mo yung baon para sa mister mo pero pinapakain pala niya. Ito bang kachat niya, katrabaho niya? Katrabaho niya po, dati po sa Pasig. Okay, so ngayon, kinompronta mo, umamin. Pinakita ko po sa kanya yung screenshot ko. And ano sabi niya? Sabi niya, wala naman daw po yan. Kasi nagkaayos po kami noon. Wala daw, wag daw po akong mag-ganyan-ganyan. Pero kumusta siya nung mga panahon na yon? May nagbago ba sa kanya? Pakikisama, pagiging sweet? Or talagang bumalik naman siya sa dati kung paano mo siya nakilala? Naging sweet naman din po ulit. So, tapos, ngayon nga lang din po nangyaring ganito, ganyan. Tingin mo, tingin mo, ngayon lang ba ulit may nangyari talaga o baka magaling lang siya ng mga nakaraang taon? Baka po, magaling lang siya magtago, paulit-ulit. Siya ba ay regular na nawala? O diba, nakakaloka. Oo. Pero alam mo, may question mark ako dun sa kasal eh. Kasi aabot kayo ng 6 na taon, ganun ba talaga katagal? Pwede namang maging simple, ang mahalaga ikasal kayo, di ba? Kung talagang wala, wag na nating hangarin muna yung bongga, ang mahalaga makasal kayo, di ba? Hello? Teka lang po. Okay, so balik ako dun sa anong ang tanong ko? Ano ba na? So wala ka nakikita ng mga nakaraan until this February, correct? Yes po. Oo. Ang tanong ko pala, ang trabaho niya pa rin ba ay construction? Hindi na po, sa Pure Gold po. Huy. Okay. Na po siya? Araw-araw siyang pumapasok, araw-araw din umuuwi. Opo, araw-araw po siya pumapasok. Umuuwi din po siya dito sa mama niya. Nandito po kami sa biyanan ko. Okay. Kumusta ka sa biyanan mo? Okay naman? Okay naman po sila. Okay. So anyway, ito na nga, nandito na tayo sa kaninang nabanggit mo, nahuli mo na may kachat siya sa Viber. Kinompronta mo? Yung babae po? Kahit sino dyan. yung Mama Colleen, yung babae, tinext ko po. Kasi may jowa po yung babae na matagal na rin sila. Kachat ko po yung jowa niya. Sabi niya, ito po ate, i-text mo yan. Sige, tawagan mo. Kung anong gusto mong sabihin, sabihin mo. So, alam nung boyfriend? Opo, kasi doon ko po nalaman na, sinisearch ko po kasi yung pangalan ng babae, ang lumalabas yung jowa niya. Yung lalaki.
Opo, yun po yung chinat ko. Teka lang, pero itong revelations na to, na-contact mo yung boyfriend nung babae, yung lalaki ba, yung boyfriend ba nagulat? Or parang may alam na rin siya sa kalokohan ng girlfriend niya? Wala po siyang alam, Mama Kulin. Kung hindi lang daw po ako ng mga screenshot na ganun, tsaka po daw niya lang malalaman ngayon. Okay, so binigay yung number ni girl, kinumpronta mo sa girl. Anong sabi ni girl? Tinawagan ko po, sabi ko, ikaw ba si girl na ganyan na masarap ba? Masarap ba? Nakakailang 3 rounds ba kayo? Ganon? Ba't may ganun tanong? May nakita ka ba sa chat na may ganun sila? Opo, mga ano po, yung mga nakakadiri po na mga ganun, marami po. Alam mo yung linyahan mo parang sa mga movie, no? Masarap ba? Masarap ba? Oo. Masarap ba ang asawa ko? Ayun po, ganun po siya. Anong lasa ng asawa ko? Tapos ang sagot po niya sa akin, please lang, tigilan niyo na ako. Okay. So, tapos na-block na po niya ako. Pag tinatawagan ko siya, ayaw nang sumagot. Okay. So, ano ang naging next step mo after mong tanungin si babae ng masarap pa? Anong next na ginawa mo? Ano po, tinetext-text ko siya, tinatad-tatad ko. Ganon-ganon din po yung mga sinasabi ko. Hindi, yung mister mo, kinausap mo naman? Opo, kinausap ko po. Anong sabi niya? Inahuli ko din po kasi siya nung 17 ng madaling araw, kachat pa rin niya po. Ang sabi niya po kasi sa akin, hiwalay na sila, wala na silang contact. Tapos mamalay-malay ko po nung 17 ng Sunday na madaling araw, nabasa ko po yung pangalan ni girl. So, nagkagulatan pa nga po kami. Sabi mo, hindi mo na siya ka-chat. Hindi mo na siya ka-Viber. Tapos ngayon, kaano mo pa. Okay. So, umamin? Hindi po. Hindi, nung una, umamin. Kasi may screenshot ka eh. Oo o hindi? Hindi pa rin po umaamin. Sabi niya sa akin, wala daw sa kanilang nangyayari. Pero, pinabasa ko po sa kanya. Second chat niyo to eh. Anong sabi niya? Wala po, wala siyang sinasabi. Basta ang sabi lang niya sa akin, ayaw na daw niya sa akin. So rule number 1, wala pa ring aamin. Yun yung rule niya. Opo, hanggang ngayon po. So, hindi pa siya aamin. Ulitin ko lang kinumpronta mo siya, pinakita mo yung screenshot, sinabi mo ano to, may nangyayari sa inyo, pero si kuya mong boy, todo deny, correct? Opo, deny ng deny. At ang pinaka-rebat niya lang sa'yo, hindi man niya inamin, pero sinabi niya, ayaw niya na daw sa'yo. Opo. Tapos, ang sabi niya po sa akin, wala na daw sila ni girl, pero magka-chat pa rin sila. O, di ba ang gulo? Sabi, hindi dinideny, tapos biglang wala na sila ni girl. Opo, nahuli din siya. Nahuli ko din po siya sa ano niya. Sa nahuhuli ang isda? Sa bibig. Perfect pala yung ulam mo ngayon eh. Gigi, ma'am. Gigi. Kaya G ka sa Gigi. Opo. O, diba? So, ang siya nga din no? Deny ka ng deny. Deny ka ng deny, pero hindi na kami. Tapos po, sinasabi niya po sa akin, Mama Kulin, ayaw na daw niya sa akin. Tapos pag nandun po siya, lagi niya akong pinauuwi. Pinauuwi saan? Pinauwi niya po ako sa amin, sa Pililya. May bahay naman daw ako. Ba't hindi ako umuwi? Ganun lang kadali sa kanya yun? Pero sinubukan mo nga po. Kinausap mo ba yung mga biyanan mo tungkol sa issue mo sa partner mo? Opo, alam po nila yun kasi pinabasa ko din po sa kanila kung ano yung gawain ng anak nila. Ano sabi ng magulang niya? Wala naman po, pinagsasabihan lang po siya. Pinagsasabihan, pinagagalitan? Ano doon? Pinagagalitan po. So, boto sa'yo ang magulang niya? Ewan ko lang po. Ewan ko lang po. That's another issue, Mama Kulin. Anyway, pinagagalitan pero matigas talaga ang mukha ni kuya mong boy, correct? Opo. Matigas po ang puso niya at ma-pride. Okay. Pero wala kayong mga issue? Wala siyang issue na binrot up sa'yo? Wala ba siyang sinabi na ugali mo kasi ganito? Ganyan ka kasi? Walang ganon? Or naghanap siya? Meron po. Anong sabi niya? Meron po. Ang sabi niya po sa akin, yung ugali ko po daw kinaasaran niya. Sabi ko, kung ugali lang ang kinaasara mo sa akin, pwede akong magbago. Babaguhin ko lahat kung ano yung ayaw mo. Tapos, ang sabi ko po sa kanya, ikaw ba, kaya mo ba magbago? Yung mga kasinungalingan mo, yung mga pangluloko mo, yung mga pambababae mo. Hindi po siya nakasagot. Walang sagot sa tanong? Wala po. Kung bakit siya nabababae. Okay. Opo. Anyway,
sabi mo, may issue siya sa ugali mo. Sabi mo, ugali lang naman. Ako for me, malaking factor din yung ugali. Huwag nating ilang. Okay? So, I wanna know din, ano ba yung ugali mo na sinasabi niya na ayaw niya sa'yo? Ano po, yung pag po kasi kami nag-aaway, lagi ko po sinasabihan na yung minumura ko po siya kasi sa sobrang kulit niya, inaasar ako ng inaasar. Tapos hanggang sa mapunta po kaming dalawa na nagmumurahan na kaming dalawa, parang wala na po kaming paggalang sa isa't isa. I wanna know exactly paano niya sinabi sa'yo to. Ano po, kaming dalawa po nag-usap. Sabi niya sa akin, ganyan kasi ugali mo ganyan. Okay. Pero ate, hindi mo rin ba kinonsider yung etong rason na ito kaya lumandi siya sa iba? Although ate, don't get me wrong, hindi ko binavalidate yung kalokohan niya. Maling-mali yun. Nahahanapin niya sa iba yung hindi niya nakikita sa'yo. Maling-mali na mambababae siya, maling-mali na mag-entertain siya ng iba. Pero have you ever checked yourself? Tiningnan mo ba yung sarili mo? Baka kaya naging ganito yung partner ko dahil rin sa ugali ko. Opo, ginanong ko po yung sarili ko. Tapos sabi ko, handa naman po ako magbago. Kasi hindi naman po ako ganito nun eh. Kumbaga po, nabuntis lang po ako, kaya po ako ganun. Nagkaroon ka ng... Naglilihi po ako, ganun. Oo. Pero nagkaroon ka... Okay. So, sinabi mo yan sa kanya, hindi naman, kumbaga, willing akong baguhin kung ano yung masama akong ugali. Ano yung sabi niya? Sabi niya, sige, baguhin mo. Tapos, yun lang sabi niya. Anong ginawa mo? Sabi ko, sige, magbabago ako. Ikaw, kaya mo magbago. Wala po siyang sinabi. So, parang nakaka-bad trip, ikaw mag-give in ka siya, hindi? Opo. Tapos, after that conversation, again, wala pa rin nagbago kasi tuloy pa rin yung pagkikipag-chat niya doon sa babae. Opo. May balita ka ba doon sa boyfriend ng babae kung kumusta sila? Sila pa ba o wala na? Ang sabi po niya sa akin ni Mark, kinamusta ko po sige lang. Sabi ko, okay lang yung pangalan pero yung brand, yun ang hindi okay. Opo. Sabi ko, Mark, kamusta na kayo ng jowa mo? Sabi niya, ate, nakipag-break na ako, nag-closure na kami. Kasi hindi ko matanggap yung mga ginagawa niyang pangluloko sa akin, ginagago niya ako. Hindi ba umamin si girl sa kanya? Ayun po ang hindi ko natanong. Tanungin mo, dali. Tawagan natin, anong number, i-chat mo. Mag three-way tayo, kausapin din natin siya. Baka may pinagdadaanan din siya. Ano? Parang na-block na nga po yata ako kasi binigay niya yung number ko baka daw po sabihin ko. Sabi ko, hindi ako ganun, hindi ko kayo pag-aawayin. So anyway, wala ka ng connection with the girl kasi binlock ka. Sa boyfriend ni girl, medyo dumistansya din siya kasi ayaw niya na makisausaw. Ang problema mo na lang yung partner mo. Tama? Okay. May sinabi ka dito sa chat mo. Again, gusto ng partner mo na maghiwalay na kayo. Parang inanakan lang ako tapos iiwan. Okay. Opo, para po akong hayop na inanakan lang, naiiwan na lang kami basta-basta. Basta sinabi niya, tapos ang usapan. Tanong ko lang, alam na to ng magulang mo? Hindi po. Ayoko pong sabihin kay mama kasi ganito rin po yung problema nila eh. So parang ayaw mo nang dumagdag? Opo, ayoko na. Kasi po yung problema ng kapatid ko noong December lang, ganito lang din po. Same. Same po, pero ang pinakamasakit, ako po yung may anak, siya wala. Ako po yung sila kasal, tas kami hindi. So parang ikaw, kahit papaano, hindi kayo kasal, pero may anak kasi na nag-uugnay. Correct? Opo. Paano hinandle ng magulang mo? Yung sa kapatid mo? Ano po, hinandle niya po kasi yung kapatid ko kasi parang na siya doon na pinaghihinaan, sabi lakasan lang daw loob, lagi lang daw po magdasal. Tapos yun, sa pagdadasal lang po tsaka sila lumalakas. Ayaw mong sabihin dahil, again, ayaw mo nang makisabay sa kapatid mo, correct? Opo, tinatago ko na lang po, tapos nagdadasal na lang po ako, tapos yun lang. Yung option sa biyanan,
Anong solusyon nila para dito? Wala ba silang, o sige anak, kami ang bahala sa anak namin, kakausapin namin. Wala na ba silang ibang solusyon bukod sa pagagalitan nila yung anak nila? Wala po. Wala po sinasabi. Wala silang anak, uwi ka muna, anak, wala ba silang advice sa'yo? Wala po. Or wala ba silang, anak, sige, hiwalayin mo na lang yung anak namin. Walang ganon? Wala po. So, none at all. So, anyway, Mrs. Ganda, ano ang tanong mo kay Mama Colleen? Ang ano po, ipagpapatuloy ko po ba o hindi na? Kung ikaw ang tatanungin mo yung sarili mo, ano yung mas nangingibabaw na sagot para sa'yo? Ano po, kasi may anak kami, siyempre paglalaban ko po. Hi. Kayo ka-winner, habang tinatawagan ko uli si Mrs. Ganda, ano sa tingin mo ang dapat niyang gawin? Ipaglaban pa ba? O iwan na? Hello? So, anong uli sagot mo, B? Ano po, paglalaban ko po kasi may mga anak kami. Okay. Pero paano yun kung hindi na siya sumasagot, hindi na siya, sabi nga niya, gusto kanyang hiwalayan. Opo. Pero alam ko po, maaano ko din siya. Pag nakikita niya nagbabago ako, parang dun po siya matatauhan. Okay. So, ako ate, sundin mo kung ano ang nasa puso mo. Opo. Okay? Kasi, kung feeling mo naman, naniniwala ka pa, may hope ka pa sa puso mo, na baka pwede pa siyang magbago. Kasi, alam mo, minsan kapag nawawala naman tayo ng pag-asa, doon lang naman tayo bibitaw eh. 'Di ba? Kapag masyado ng masakit, doon lang naman tayo bumibitaw eh. Pero, naririnig kita ngayon, may hope ka pa. Alam mo kung bakit mo nararamdaman yan? Opo. Ha? Alam mo kung bakit nararamdaman mo yan, B? Opo. Kasi, nararamdaman mo yan kasi nararamdaman mo yung partner mo na siguro naliligaw lang talaga siya ng landas. Opo. Kumbaga parang nakikitaan mo pa siya ng pag-asa. Kailangan mo lang siyang tulungang hatakin. Opo. And salamat din kasi ina-acknowledge mo na may ambag ka kung bakit kaganito yung partner mo. Ka-winner, ito yung lagi nating titingnan, diba? Huwag tayo laging one-sided na ako lang yung niloloko. Ganito kasi yung partner ko. Let's always assess ourselves. Tingnan natin yung sarili natin. Baka kaya naging ganito siya dahil may nagawa ako. Baka kaya ganito siya dahil may hindi siya nagustuhan. So ako, believe ako sa'yo kasi in-acknowledge mo yung part na yon. Diba? And naniniwala ako na kapag ka nabago mo yan, baka pwedeng magbago din yung partner mo at magbalik loob sa'yo. But again, linawin ko lang, hindi po natin tinotolerate yung ginagawa niyang kalokohan. Opo. Okay? Pero ang malinaw lang dito, nagbibigay tayo ng another chance sa taong nagkakasala, sa taong naliligaw ng landas. Diba? Opo. Again, desisyon mo yan and we respect it. Kasi marami rin naman tayong naririnig, Miss Ganda, na hindi nila sinukuan yung asawa nila. Eventually, tumino naman eh. Diba? So who knows? Walang masamang sumubok. Kasi ako naniniwala ako na mas magandang subukan mo kaysa maiwan kang nga, may regrets na kung sana ginawa ko muna ang lahat, di sana baka naayos pa kami. 'Di ba? Naniniwala ka sa ganon? Opo. So yun, to answer your question, sundin mo kung ano ang nasa puso mo. Kasi baka may hope pa. Alright? Opo. Kausapin mo na lang, tapos ito tip ko sa'yo. Kausapin mo siya kasama yung mga anak mo. Para walang palag. Ayun nga po, pag nandito nga po yung mga anak ko parang lagi lang niyang kaharap yung cellphone niya. Alam niyo, baka kailangan niyo lang mag-counseling, baka kailangan niyo lang may mag-mediate talaga, mag-usap kayo. Hulihin mo siya sa oras na hindi siya pagod. Kung pwede kang humarap sa kanya ng nakatupis.
Nilalambing mo ba? Nilalambing ko po siya pero ayaw niya po. Sasabihin pa po niya sa akin, tigilan mo nga ako. Mag-costume ka. Hindi totoo yan to give spice. Kasi minsan kaya naghahanap ng ibang ulam yung mga yan. Kasi feeling nila umay na sila. Ang sabi nga po sa akin ng ibang tao, sabi magpaganda ka ulit kasi kapapangarap mo pa lang. Magpaganda ka na. Ganun. Hindi, malinaw diba ihi mo? 2 months pa lang yung bunso mo. Oo. So sige lang. Yun na lang yung masasabi ko sa'yo, Mrs. Ganda. Tiyagain mo pa. Ikaw naman na makakapagsabi kung kaya mo pa Kung kaya mo pa, go. Kung naniniwala ka na yung power ng pagmamahal mo sa kanya, baka mapabago mo siya, go. Kung kaya mo pa yung sakit, go. Okay? Pero, syempre, sabayan mo ng dasal para hindi ka kaagad bumigay. Malay mo, hindi mo man mahipo yung kanya. Hindi mo mahipo yung kanyang puso. Malay mo, si Lord ang maghipo ng puso niya para tumuwid ang kanyang landas. Okay? Okay po. Alright. So, bago kita bitawan, ano ang mensahe mo para kay partner? Kausapin mo siya. Kunwari kaharap mo siya. Practice. Anong sasabihin mo sa kanya? Kasi ang tawag ko po doon, part. Part? Opo. Baka maging parting ways yan Parting time. Part, go. Sabi ko, Tart, sana magbago ka na. Sana patawarin mo na ako. Kung ano may mga nagawa kong kasalanan sa'yo simula noon hanggang ngayon. Sana magbago ka na rin. Huwag ka namang babae. Huwag ka na maging sinungaling. Yun lang po. Sana bumalik na yung pagmamahal mo sa akin, pati sa mga anak mo. At huwag mo kaming babaliwalain at kalimutan mo na yung babae mo. Yun lang po. Maraming salamat, Mrs. Ganda, and I hope na magbunga yung pagmamahal mo para sa kanya. Alright? Update me na lang. Update kita. Bigyan natin ng part 2. Mrs. Ganda, part 1. Okay, good luck and laban lang. Baguhin natin yung mga unnecessary na ugali. Again, ang relasyon naman nagiging successful yan through adjustment ng dalawang tao. Minsan, kailangan nating mag-adjust for the better. Ibaba yung pride. And eventually, diba, magiging okay din ang lahat. So, maraming salamat, Mrs. Ganda. Meron ka bang theme song para sa kanya? Destiny po. Hey! Kanta ka nga. Po kasi yung ayun po kasi yung niya sa akin, kanta. Yun naman pala tapos ganyan-ganyan siya, tsipain ko siya dyan Baby, baka po nagpapabebe lang yun. Correct, baka nga. Baka kulang lang sa himas. Kinikilig. Kinikilig ako, Mama Kulin. Kasi nga, kulang lang yan. Kulang sa usap, kulang sa himas. Huy! Himas ng pusong nagtatampo, ganun. Opo. Lambingin mo lang, B. Oo. Opo. Ang mahalaga, totoo kang nagmamahal. Ang mahalaga, he is your number 1 kahit may number 2 siya. So, ipag-pray na lang natin, okay? Opo. Pero ayos talaga yung partner mo, no? Rule number 1, walang aamin. Huli na nga, ayaw pa rin umamin. Opo, ayaw niya talaga umamin. Kasi nga, yan ang rule nila. Anyway, maraming salamat, Mrs. Ganda. And I will pray, we will pray sa relasyon ninyong dalawa. Thank you! Salamat po, Mama Kulin. Salamat din. Ka-winner, yan po ang kwento ni Mrs. Ganda dito sa Heart to Heart with Mama Kulin. May mga bagay na hindi po tayo na pagkakaintindihan. Natural po yan sa dalawang taong nagmamahalan. Pero syempre, kung ang goal ninyong dalawa is mag-meet kayo sa gitna, walang problema na hindi maaayos. Sabayan pa ng dasal. Sabi nga, ipagitna ninyo si Lord sa inyong relasyon. Ka-winner, once again, yan po ang kwento ni Mrs. Ganda dito sa programang May Puso. Ang programa para sa'yo. This is
Heart to Hearts with Mama Colleen. 91.5